Sa panahong ito, yung mga pro-Duterte vloggers ay iniipit at ginagamit ng gobyerno ang resources ng Estado para sila ipitin. Kung nasa gobyerno ka, tanggapin mo ang katotohanan o na ikaw ay bukas sa komentaryo ng tao. Ikaw ay bukas sa alinmang pagpupuna ng kahit na sino. Kumbaga naandun ka sa glass house nakatira. Kumbaga kung ikay takot sa init, Balat kung sibuyas. ayaw mong mainitan, Yan. pumalis ka ng kusina. Ay pinakantabay sa mismong pinuno po ng NBI para pag-usapan ang napaka-importanting paksang ito. Yung ba nabasa yung sinasabi? Na hihingi sila ng tulong sa Interpol? Oo, para, ako yun. so, para yung mga hindi lang mga nandito daw na mga na vloggers or influencers na di umano'y nagpapakalat ng Sige. maling impormasyon ang posibleng habulin maging daw po yung mga nasa ibang bansa. Sige, mamaya po alamin natin to. Ito po'y masinsinan po na panayam para ho natin maintindihan kung bakit ho ba ito gagawin at ginagawa po ng Estado. Okay, may mga nagbibigay din ng reaksyon dito yung kanilang sinasabi na mas magandang araw. Depende yan kung ano bang hanap mo sa buhay mo. Pero yung bahong mas tahimik ang mundo at mas simple. Kasi po ngayon parang lahat nagmamadali. Dahil nga po dito sa dulot ng social media. At marami din po kasi yung iba girl, no? Kasi nga kaka-engage sa social media, gusto mong magkaroon nung meron yung iba. Oo. Hindi para maitatanggihan kasi nga expose ka doon kung yung mga nagpo-post sa social media ng mga friends mo ba tawag doon? Yes. Oo. Facebook friends. Mukhang sila'y masaya Instagram lagi. friends. Diba? Sila'y nakakaangat. Ipinapangalanda sumakses ka sa yung mga life. pinupuntahan nilang mga lugar, yung mga kinakain nila, yung mga outing nila, tapos ikaw ay lonely, nakakadagdag sa depression mo. Correct. Yung mental health na yun, Yes, di ba? opo. Yung issues about anxiety, mas tumitindi daw ngayon dahil nga dito sa social media. Kaya po ako ang panawagan ko sa lahat although may mga kasi seniors din na lonely kasi wala ho naman sa kanilang kumakausap siguro sa bahay, no? Wala ho naman silang aktibidad, kaya ang kanila din pong paraan ng diversyon ay yung social media. Ganon din po yun, Kaya malaking bagay din po ngayon kinakausap po ng mga kamag-anak o sino man yung mga nakatatanda sa kanilang pamilya. Kasi po kapag laging television na lang ang kaharap niyan, sorry po, lalo siyang prone doon po sa pagiging ulyanin kapag wala hong masyadong aktibidad po yung mga nakatatanda. Ano ba ang ating paksa dito dahil napunta na tayo dito? Oo, kasi Sa mga pinag-uusapan natin alam mo, mas kasi noon may fake news na ba? Nung sinaunang panahon. chismis. Chismis. Oo, Okay. Pero laging may ganon, no? hindi lumalaganap ng todo. Unlike ngayon na may social media na. Mas madali Alam ka namang magpakalat mag-chismis ka na papadala mong telegrama. Oo. Oo. Chismis Diba? sa kapitbahay pa lang dati. Pupunta ka sa RCPI, Doon lang. papadala ka ng PTNT, papadala ka ng telegrama, di ba? Di ba? Doon sa kamag-anak mo. Effort, Nay, no? Nay, Effort. Nay. Effort. Nay, kapitbahay. Tuwing gabi. Lagi may bisita. Ngayon kasi madali na magpakalat ng Nasa maling linya ngayon yung demarcation line na sinasabi ni Direktor. Ito pag-usapan din po natin sa punto po ng isa ho naman ding grupo, no, na ang kanila pong concern ay ang basic right natin. Ang ating pong basic human right. Hindi lang po sa right to life, liberty, or property. Hindi lang po yung basic right. Pati po yung right natin, yung freedom of the speech and expression. Yan po yan, mga kapatid. Ang pag-uusapan po natin dito. Mahirap nga kasing tumulay doon po sa maselan na usapin na iyon. Paano mo sasawatain ang sinasabing nagpapakalat ng mga maling balita na kung saan hindi naman madadamay dito yung mga nagpapahayag lamang po ng kanilang damdamin at komento sa mga nangyayari sa ating lipunan, particularly po sa gawin ng gobyerno. Nakikinig pala sa atin minsan si Direktor Jaime Santiago sa ating mga komentaryo. So kapag natin pinupulaan po ang gobyerno, wala ho naman problema daw doon. Because it is under the diba, sa mga naging hatol na po ng kataas-taasang hukuman, fair comment naman matatawag yan.
kapag ang iyong pinupulaan ay yung pong function, yung pong trabaho ng gobyerno o mga taong gobyerno. Pero sabi nga, pag pinagmumura mo na yan, kung ano na tinatawag mo dyan, ibang usapan yon. Pero kapag ang iyong komento ay doon po sa gawi o trabaho po ng opisyal ng gobyerno, fair comment po yan. Kasi nga, sabi din po, kung nasa gobyerno ka, tanggapin mo ang katotohanan o na ikaw ay bukas sa komentaryo ng tao. Ikaw ay bukas sa alinmang pagpupuna ng kahit na sino. Kumbaga naandun ka sa glass house nakatira. Kumbaga kung ikay takot sa init, Balat kung sibuyas. ayaw mo mainitan, Yan. umalis ka ng kusina. Oo, totoo Okay? yan. Sige. So mga kapatid, sandali po lang mga... Excited po ako. Abunado na naman ang taong bayan. Ngayon, ito ho, yung ating napag-usapan kasama po si Sir Kaloy, no? Di ba meron tayo ditong Think Ka Muna? Yes, oo. Yun po ay isang kampanya para po sa social media, no? Yeah. Pati ho sa halalan, merong koneksyon yan, no? Yung mga naipopost tungkol sa kandidato. So, before ka mag-repost, before mo paniwalaan, think ka muna. Ako tingin ko maganda ring vehicle yan kung mapopondohan din nga sana para po dumami mga tao bilang mga fact-checkers. Yung sinasabi natin kanina, tama din nga si Sir Kaloy, no? Na at the end of the day dito, hindi maaari nating we cannot legislate kung ano ang tama o mali na ipapahayag ng isang tao sa usapin ng kanyang pakiramdam, kanyang pananaw, sa pagpapatakbo po ng estado, ng gobyerno o maging sa kanyang komunidad. Diba? Sa usapin po nitong social media, parang kumbaga at sa bandang dulo, sino ang magsasabi na mali ang sinasabi mo na yan? Fake news yan. Kumbaga. Kaya, Fake news. sa tindi ng problema natin sa fake news, pag binasa nyo po ngayon at tinignan nyo yung ilang fact-checking na ginagawa ng ilang organization na meron na, nag-fact-check ka na, hindi pa rin sila naniniwala. Oo. That's the next problem na kailangang solusyonan. Yung nag-fact-check ka na, pero hindi pa rin pinaniwalaan. Yes, kasi nga sila po mga kapatid ay tanga for free. Hoy! O sige, ito na. Mag-host Hindi. Ito na si Idol Lord. Biktima yung mga Bagong yan. Pilipinas. Ako ang tingin ko sa kanila are victims. Hindi ako galit sa kanila. Bakit sinasabi ko ba may galit sa kanila? Hindi, yun nga. Pero biktima ang mga Sino ito bang eh. galit sa kanila? Oo. Totoo yun. Oo. Ito Biktima na si ang mga Idol Lord ito. de Pero Vera. teka, bakit Salamat natin po tawagin si marami. Idol Thank you. Lord?